ipapakita ko sa inyo at para makita ninyo ano ba talaga nangyayari ngayon. Kasi sa mga speech o sa mga press con ng ating mga opisyal sa Malacanang, tilang ganun na ang ginagawa nila. Okay, panoorin po natin ito at i-reactionan ho natin ito. Matinding-matindi ho ito mga binitawan na naman ho ng walang iba kundi ang reyna ng palengke. Hindi. Walang iba ho ang official vlogger ng Malacanang. Pasok. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may karapatan ng taong bayan na magpahayag ng galit laban sa gobyerno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nitong Sabado, pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isinagawang indignation rally sa Mandaue City kung saan niya binatiko si Pangulong Bongbong Marcos. Wala man sa rally. Nagpasalamat naman ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa mga dumalo doon. Sa pagpunta niya sa Cebu kahapon, sinabi niyang karapatan ng mga mamamayan na magpakita ng galit at karapatang ito, protektado ng saligang batas. Para na rin daw nalalaman nila sa gobyerno ang gusto ng mga tao. Katungod man na sa mga tao no nga ipakita ang ilahan, ang ilahan, kasuko, naman tay constitution. Ayan, no, ang ganda na sinabi dito, karapatan ng mga tao na ipakita ang kanilang galit sa constitutional protected and freedom of speech and expression. Karapatan ng tao ipakita ang kanilang galit. Okay, o yan ang sinabi niya. Karapatan ng mga tao na ipakita ang kanilang galit. Yan ang sinasabi ni VP Sara Duterte. Protected freedom of speech and expression sa ato ang kason. So, saktora nga mahibalaan namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung unsay gusto sa mga tao. Sabi ng Malacanang Press Officer Claire Castro, nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Pero para kay Castro, bakit daw ngayon lang niya ito sinasabi? Eto ang tindi nito meron para sa presidente, meron sariling mensahe yung presidente. May sarili din siya mensahe. Ang lupit mo, Castro. Ang lupit mo, vlogger Castro. Kasi nandyan ka para ho sabihin mo ang mga good news at mga proyekto ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Partikular na ho yung mga partikular na ginagawa ni Marcos. Pero ano ginawa mo? May sarili kang mensahe. Diba may sarili kang mensahe? Ayan ang sarili mong mensahe. Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ang labo naman nung dapat nang kumilos. Ang linaw ho ng sinabi ni VP Sara Duterte. Binulit-ulit ko pa. Karapatan ng tao na naayon. Ito linaw. Ayan ulitin ko Para lang ayan karapatan ng mga tao na ipakita ang kanilang galit kasi constitutional protected ang freedom of speech and expression. Ano ang karapatan ng mga tao? Ipakita ang kanilang galit. Kaya ang kanilang dismaya, pagiging dismayado sa mga nangyayari sa gobyerno. Paano sinasabi mong gustong destabilize ang government? Ang layo ho nun. Sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Pero para kay Castro, bakit daw ngayon lang niya ito sinasabi? Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. Fake news yan. Fake news yan. Kasi Madam Vlogger, kung maraming galit nung panahon ni PRRD, yung mga kriminal yun. Galit na galit po sila dahil nawalan sila ng negosyo, nabawasan ang kita nila, at yung ibang mga kasama nila, dead ball. Yun yung mga galit. Pero ngayon, ang mga galit, sino yung mga yun? Yung mga gutom. Sino yung mga galit ngayon? Yung mga hindi makapagpagamot dahil sa kulang-kulang na budget. Diba? Yan yung mga galit ngayon. Yung mga galit ngayon, yung mga naaabuso
ng ating mga kapulisan na hinahayaan lamang ng ilang mga PNP officials. Yan o yung mga galit, di ba? So, mali po ba yun? Naayon sa ating batas. Ay ito ay karapatan ng tao. As a matter of fact, I will quote to you verbatim, word for word. Section 4 of the Bill of Rights, Article 3, 1987 Philippine Constitution. Ano sabi dito, No law, walang batas, shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Diba? Yan daw ay meron daw tayong karapatan na ating mag-assemble, sabihin magsama-sama. I-petition ng gobyerno sa kanilang redress of grievances. Ito, papatranslate natin ng Tagalog para mas malinaw. Di ba? Ano po ba yung ibig niyan sabihin? Narito ang salin sa Tagalog. Ayan, meron tayong sekretary dito. Walang batas na ipapasa maglilimita sa kalayaan sa pagsasalita, pagpapahayag o pamamahayag o sa karapatan ng mamamayan na mapayapang magtipon, magpetisyon sa pamahalaan upang iwasto ang mga hinaing. Mga hinaing po nila, 'di ba? Yung hinaing na 'yon, kasama na ho doon yung galit ng mamamayan. Bakit po ba galit ang mamamayan? Linawin natin para sa mas malinaw na usapin. Kasalanan po ba na engganyohin ng ating Vice Presidente na ilabas ng mga kababayan natin ang kanilang galit sa gobyerno? Bakit kaya hindi magagalit? Nabudol sila. Ang pangako ng Presidente, 20 pesos na bigas. Ano nangyari? 20 pesos kada piraso ng kamatis, minsan 40. Hindi ka ba magagalit nun? Di ba? Ano pa naman tayo? We are a rice nation, ika nga. We cannot live without rice, di ba? We can live without boyfriend and girlfriend, but we cannot live without rice. Napakahirap. Sa Pilipinas, napakahirap mag-diet kasi talagang lahat ng bagay hindi kumpleto. Subukan mo kumain ng sinigang nang walang rice. Hindi, at least sa ibang bansa, di ba? Pagka sinabi mong soup lang talaga. Soup, di ba? Sa Pilipinas, hindi po pwede yung soup. Pag sinabi mong may sabaw, kailangan may rice yan, matik yan. May rice yan at may patis. Subukan mong kumain ng longganisa na walang rice. Kaya talaga nakaka-high blood kung yung bigas, 20 pesos hindi natupad. At marami sa ating mga kababayan, kaya binoto si Marcos ay dahil dyan sa 20 pesos kada kada kilo ng bigas. Ayan ang talagang kanilang pinanghawakan. Tapos bigla kayong babawi. Hindi, pangarap lang yan. Ba't mo sasabihin yung pangarap? Hindi, ako ito yung sinasabi yung pangarap lang yan nung nakaraang election. Bakit mo sasabihin yung pangarap lang yan? Kung pangarap lang yan, hindi mo sasabihin yan sa kampanya. Kaya mo nga pinapangarap yan kasi ibig sabihin, gagawin mo po yan pag ikaw ay nanalo. Anong pangarap lang? Anak kayo ng wewe, Hindi pwede yun. Di ba? Hindi pwede yung pangarap lang. Ano pa? Ikakagalit mo sa Pilipinas. Yung criminality, kaliwat kanan. Nakikita nyo naman po ang criminality sa ating bayan. Kaliwat kanan po. At mga bata na. At alam mo, kakaiba pag pinanunood ko yung mga ngayon, as in minor, ang mga kriminal. Hindi lamang po. Hindi nga lang sa news. Mantakin mo sa social media. Kaliwat kanan ang nagvi-video na sila po ay nagsasyabu. Hindi may kakagalit yun. Kung ikaw may anak ka na siyempre gusto mo uuwi galing sa paaralan ng safety, di ba? Maayos, uuwing peaceful. Tapos, mababalitaan mo na lang, may bumastos na adik dyan sa labas. Merong muntikan ng dumukot na adik sa labas. Kasi nga adik Hindi nyo napapansin, dumadami na naman yung sintu-sintu sa karsada. Hindi nyo napapansin yun? Ang dami na naman yung palakad-lakad sa karsada na sintu-sinto.
Hindi sintu-sintu yun mentally ha. Baka akalanin nyo sintu-sintu yun mentally. Marami usak doon mga yun kaya nag-hallucinate na dahil sabog. Sabog, wasak na ang utak ng shabu. Di ba? Kasi tandaan ninyo, nakakasira ng utak po yan, shabu. Yun po ang nangyayari dyan. So, mga kababayan, hindi ho biro yung nangyayaring criminality sa ating Pilipinas. At involved kahit mga pulis na ngayon. Bakit ho kanyo? Bakit ho kanyo? Ay, pambihira. Yung PNP chip natin, sabihin ba naman? Alam mo, yung mga droga na yan, hindi naman ano yan. Hindi naman dahil sa ginusto nila yan. Dahil gano'n lang kailangan nila part of their work. Oh. Tapos, anong gusto mo? Matuwa pa kami at hindi kami magalit? Ha? Okay Okay yung PNP chip namin ha. Cool pre, cool. Ha? Cool yan pre, cool. Gusto namin yan pre. Maayos yan. Yan, gusto namin yan. Oh. Yung hindi kami pakikialaman sa aming gagawin. Oh, ayos yan brad, ayos. Yeah. Gusto nyo ba yung matuwa pa kami? Dahil kaliwat kanan ng krimen sa karsada, kaliwat kanan ng binabarit sa kalsada. Gusto nyo matuwa? Tuloy natin. O parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa... Bakit ka, ma'am, nagtatanong ng ganyan? Para kang vlogger. Meron po bang link? Alam mo, kung si PNP Chief Marbil ang the worst PNP Chief, etong si Yusek, Yusek Castro, ang pinaka-worst. Worst ka pa. Ang pinakamalalang press official ng ating bayan, mantakin mo, magtatanong siya na parang vlogger, hindi ka sigurado. Style ng mga vlogger yan eh. Tsaka ng mga media yan eh. Yeah? Pero para sa'yo, hindi ka dapat ganyan. Ito ba ay may link sa destabilization? Alam mo, gusto ko na tuloy maniwala. Gusto ko na tuloy maniwala na ikaw ay talagang hinire ni Marcos para mag-troll. Para bumanat sa mga bumabanat sa gobyerno. Yan ba talaga ang job description mo? O sadyang magaspang ka lang talaga? Hindi kasi 'di ba nakita nyo naman yung ginagawa niya, yung kumakalat, yung nagte-trendy na nagwawarla siya. Nagwawarla siya dun sa isang presinto, 'di ba? Na kesyo pinagmalandakan niya, taga-ABS-CBN ako. Feeling entitled. 'Di ba? Bakit yung ito? Hindi, alam mo, sabi niya kasi, meron siya sinabi, tinanong siya, tungkol dun sa nagbabiral ng lumang video na yun. Tapos tinanong, sabi niya, kung ito, mangyari, o parang ang sinasabi ni Yusek Castro, uulitin ko ito, hindi ko ito pinagsisisihan. Kung mangyari uli yung sitwasyon na yun, uulitin ko ito. Abay, proud pa siya. Proud pa siya, nag-iskandalo siya. Di ba? Alam mo, maybe you are fighting right. Tama ang pinaglalaban mo. Pero hindi ka mag-iskandalo. Sino lang yung kalaban mo dun? Sabihin na nating totoo yung sinasabi mo na hinuli ng walang warrant. Okay? Sabihin mo na. Sabihin na natin totoo yung sinasabi mong yun. Pero kailangan mo mag-iskandalo? Abogado ka, professional ka. Hindi. Nakita mo si Torion? Binababoy na yung KOJC. Mali-mali na yung pinapaba. Mantakin mo ito ha. Mantakin mo ito. Simple as this. Yung warrant, wala sa Pasig. Pasig ang address. Pero sinerve sa KOJC Davao. Doon pa lang sabit na. Nagwarla ho ba si Torion? Bubula ba yung bibig niya katulad ng pagbula ng bibig mo doon sa presinto? Figuratively. Hindi bumula yung bibig mo. Hindi, di ba? Ibig sabihin, maging professional ka naman. Tapos ganyan sasabihin mo, hindi, kung kakailanganin pa at kung mangyayari pa yung sitwasyon, uulitin mo pa. Proud ka talaga na palingkera ka. How come? Hindi, I understand kung sasabihin niya,
Oo, nung panahon na yun, medyo may dagsa ng damdamin ko. Medyo ang aking damdamin noon ay dahil sa pangyayari. Pagpasensya nyo na, ganyan-ganyan. Dala lang ng damdamin. Maintindihan ko pa eh. Pero sasabihin mo pang, kung may pagkakataon na mangyari ulit, ulitin ko yun. Mr. Marcos, ano ba itong nilagay mo? Sabit-sabit? Ano ba itong klaseng press secretary inilagay mo? Hindi tama yung mga ganyan eh, di ba? Ay nako, pambira. Sinasabing destabilization. At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Wala. Wala, sandali. Fake news kay. Wala naman sinasabi si Vice President Sara Duterte na dapat nang kumilos ang taong bayan. Wala sinasabing ganun. Saan mo nakuha yun? At lalong wala naman sinasabi si Pangulong Duterte na dapat kumilos. Alam mo, yung mag-ama na yan, napakaano niyan, pagdating sa batas. Never sila, alam mo, they can. Sa totoo lang, kayang-kaya nila mag-declare ng separation ng Mindanao at saka sa Luzon. Maraming susunod sa kanila. Kasi imbierna na yung mga taga Mindanao sa ginagawa nitong gobyerno to. Pero hindi nila ginagawa yun. Diba? Kung magsalita man sila, ayun ay may halong may halong hindi naman pagbabanta ang tawag doon. May halong katotohanan lang na grievances, reklamo ika nga. Yun ang damdamin ng mga taga Mindanao. Hindi lalabas lang nila. 'Di ba? Pero wala silang sinabi kahit kailan na magsama-sama na tayo para yun na sinasabi nito napaka-fake news mo. Nandiyan ka pa man din. Ang dami ng reaksyon si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ayan. Alam mo, matindi talaga. Alam mo, kaya naisip ko talaga na dun sa, di ba, sa title natin, mukha talagang eto ho ay pagpapahiwatig na may martial law. Hindi man nila sinasabi, hindi man nila dinideclare, hindi man po nila sinasabi lantaran na diktador kami. Pero yung ganitong klaseng pagsasalita, parang nagdideklara ka na wag kang dahil you will be linked into a sedition. 'Di ba? Parang ganoon Yun na kaya nga yung balita. Ganoon ang dating na parang ang dating yung pananalita ni VP Sara Duterte ay maaaring kasuhan ng sedition. Maaaring iugnay sa sedition o inciting to sedition. Parang ganoon 'di ba? So, ibig bang sabihin na yung sa sinabi ni VP Sara Duterte wherein that is really part of the law. That is part of our right na nasa konstitusyon po natin yan. 'Di ba? To peacefully assemble and petition the government for redress of grievances. Yan ay parte ng ating konstitusyon na inuulit lamang ni VP Sara Duterte. Tapos sasabihin ninyo na parang may pagbabanta kayo. Nako, ano na yan? Hindi maganda yan. Galing sa pangalawang pinakamataas na posisyon. And yan ba ay maaaring i-link sa sedition? May pagtanong Parang may pagbantaan dating Tama, mali. Hindi, ako nagtatanong lang, di ba?